also joining us this afternoon is Senator Erwin Tulfo. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Magandang hapon, Senator. Magandang hapon. Magandang hapon, Ed. Magandang hapon, Mr. Llamas. Magandang hapon po. Si Dalai Llamas yan, Dalai Llamas. Llama lang yan, llama. Actually, sir, Yung nandun sa South America. sir, a lot of questions on the table. Where do we start? Okay. Siguro yung mga committees ni Senator. Ano Blue ba Ribbon. yung mga committees na ine-head nyo maliban sa Blue Ribbon, Senator? May social justice tayo. Meron ding energy. So, tatlo ho yan. Social justice, energy, at saka Blue Ribbon, yes. Ako, sir, of interest sa akin yung Blue Ribbon kasi in particular, last week we saw yung 18 na alleged bagmen na nag-press hearing sa labas ng Senado at ang sabi nila that's the last time that will probably be appearing in public dahil mukhang hindi sumipot yung ibang mga senador who were supporting them before. But I do remember the week before that, they were invited to the Blue Ribbon Committee under the Gatchalian leadership. So actually, that was still an open door as of last week. I was wondering if the Blue Ribbon Committee is still interested in inviting them again now that they're saying na mukhang wala na silang boses at mukhang hindi na sila masyadong hindi sila pinansin last week ng kanilang sarili mga kalyado. Kailangan pa sigurong kausapin ko yung buong Blue Ribbon Committee kung we still have to invite them kung yung kanilang mga testimony kasi parang nag-forum shopping na sila, Ed. Ang dami nilang pinuntahan. Pumunta na sila sa ombudsman, pumunta sa media, tapos pumunta sila sa Blue Ribbon daw nila Senator Marcoleta. And then we invited them, yung Blue Ribbon under Senator Gatchalian. Eh, hindi naman sila sumipot. Mas pinili nilang pumunta doon sa isang press conference daw sa loob ng Senado. Yes. So, I don't know. Parang nakaka-insulto na we invited them pero ayaw naman nilang bumaba. Ang gusto nilang magpa-press ko na lang sa itaas. So, I don't know kung papayag pa yung mga kasamahan ko na iimbitahin pa rin sila. Kung if ever na imbitahan, meron na po mga bagong alituntunin tayong susundin. They have to submit yung kanilang affidavit 3 days before yung kanilang pag-appear before the Blue Ribbon Committee. Pangalawa po, dapat hindi na po pwedeng yung mga surprise witnesses sa Blue Ribbon Committee na bigla na lang tatawagin. Pangatlo po, hindi na rin tayo papayag na they will be coached by senators or by other people habang sila po ay nagbibigay ng kanilang mga testimony or pahayag. Senator, na 2 weeks ago ay dinawit kayo nitong mga ex-alleged Marines doon sa kanilang dagdag bawas testimony. Ayun, nadagdag kayo, ngayon latest si Cheese, tapos nabawas naman si Loren, etc. Anong legal recourse nyo rito? Paano nabalitaan namin, nagsampa rin kayo ng kaso? Opo, nag-file na po tayo ng kaso, tapos isa pa po within the week or next week ng cyber libel doon sa bago pong nagdawit sa akin na nagdala daw ng maleta sa isang restaurant po dyan sa Morato at binanggit pa po yung sasakyan. So, magka-file po tayo ng cyber libel doon sa bagman na yon at saka doon kay Atty. Baligod at saka Atty. Mike Atencio. But Senator Tulfo, sorry, this is Reg. Balikan ko lang yung sinabi niyo, sir, yung the part about making sure they're not being coached by the lawmakers and the other lawyers. Exactly what are you trying to say here and what makes you think that they were being coached? In previous hearings of the Blue Ribbon, if you remember, Mr. Gutesa, he was being coached, parang informations were being fed to him. So when you ask questions, he answers
through those by the help of somebody else. This one will just I will make sure, being the chairman, na I will say na bawal po nating i-coach yung ating mga testigo. Kung testigo po natin yan, let them be. They will have to answer for themselves kasi meron naman silang mga affidavit. So, hindi po natin sila papayagan mag-testify kung wala po silang affidavit. So, Reg. So up until today, it is your belief that all their previous testimonies were coached? Nakita naman po sa TV na may mga hindi po nakakasagot ng mga questions, kailangan po silang i-coach, ituro ko anong page yung sinasabi po nila. Kasi kung talaga sila lang po ang gumawa ng kanilang mga affidavit, dapat alam po nila, di ba? Kahit hindi mo na kailangan i-coach, you don't need to coach them. Sir, you mean you'll be requiring individual affidavits? Opo, I will do that po. I will ask them to submit individual affidavits po. I think the Senator, hiningi na yan dati sa kanila. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. ng NBI, to be precise. Yeah. Kaya nga po, yung nagagawa nila yan, they keep on going around, they keep on talking all over the place. Kasi po, wala yung nagkakaso sa kanila, that nobody's really seriously going after them. But I think the NBI will do that very, very soon, Ms. Ami. Senator, on another topic, kasi yun yung headline namin ngayon eh. Meron daw kayong balak na isulong na batas para no work, no pay dyan sa mga top officials, not just senators. Sa tingin nyo, mga yun, kasama na siyempre, hindi lang congressman, hindi lang senator. Sa tingin nyo, magkakaroon niya ng suporta from your colleagues? Lalo na hanggang ngayon, meron pa rin yatang mga ibang missing in action dyan sa inyo. Saka in Congress, sa House. Well, actually, ang kailangan ko lang naman will be the majority. Yung committee, magkaroon kami ng quorum and then ilalatag ho namin sa plenaryo kapag lumusot na pa yun sa first, second, and third reading. So, hindi naman kailangan ng the whole 22 senators will have to vote for it. Kasi I'm sure marami po sa amin ang papayag ko, particularly sa majority. Tingnan mo yung dalawa na Senator Cheese and Senator Joel Villanueva, they got tired of not reporting to work. So, finally, they showed up for work and yun po ang gusto nila magtrabaho. Marami pa rin po dyan sa minority right now who really wants to go to work. Katulad po niya, ayun, nakita po natin nung bumalik po yung June 3, what was that? July 3 ba yun? Yung nag-umpisa ulit yung aming session, yung tinatawag yung special session ng the President. So, in that afternoon po, sumutot na rin po si Senadora Lawrence, Senadora Pia, kapatid po ni Senator Alan Cayetano, Senadora Camille, and then Senator Marcoleta, and even Senator Bongo showed up po that afternoon sa hearing po namin, sa session po namin. So, kahit po sila, they want to go to work. I don't know. Ang sinasabi ko lamang dito, Ms. Ami, is that if you're a high-ranking official, hindi lang po senador, pati maging ang Pangulo, maging Vice Presidente, if you don't report for work na for no valid reason, dapat wala ka rin bayad kasi nakakahiya naman doon sa mga rank and file sa government service na they have to be content with the traffic every day, yung do the daily grind, yung usok, ingay, init, and then pag na-late pa, napapagalitan, na may memohan pa pag late ka. Dapat ganun din yung mga government officials. Senator, yung Blue Ribbon Committee po ang most watched committee sa Senado. Are you at liberty para sabihin ko ano yung mga schedules nyo nitong hanggang bago mag-SONA? Ano yung mga defining meetings ng Blue Ribbon? Sir Ronald, siguro after the SONA na po, kailangan pa ho namin mag-mix sa floor, sa plenary. I'll have to lahat ng, kasi it's all-member Senate na po, Blue Ribbon na po. Dati 17 lang, so lahat na po ginawa na namin all members para wala po silang reklamo.
lahat po sila makapagtanong si gusto nila. And then I'm planning po to appoint or si Senator Kiko Pangilinan to head the subcommittee to investigate po itong flood control. So I will put that on the floor para po mapag-usapan. Kasi nga po, may isang abogado requesting na magpa-inhibit ako because of the fact na my name was mentioned. Sabi ko, sure. Okay, kung yan ang gusto mo para makapag-attend ka lang at saka yung 18 kasamahan mo, then why not? Diba? But if not the schedule yet, Senator Tulfo, maybe could you give us an idea of how you're thinking of running the Blue Ribbon Committee? Do you want to take off from the partial report that Senator Ping Lacson drafted, or have you coordinated with Senator Pia in terms of her findings? Paano po ang atake dito? I will still have to meet with the Blue Ribbon Secretariat and talk about it and see what do we have right now. Kasi kung mag-iimbestiga lang ho kami where because of these 18 bodyguards and doon po kunin namin sa lesson na ayaw pa nga pong sumipot na ngayon, we will see where do we go from there. Yung mga documents po na hawak namin ngayon or ipagpapatuloy po namin. Pero kasi the way I look at it, tama naman po yun. Kailangan po may public accountability. Hindi naman natin pwedeng basta-basta na lang na palulusutin yung mga ika nga na-mention. Pero ang problem po kasi baka magiging redundant na. Ito po yung sinasabi ko. Nasa ombudsman na po yung unang report ni Senator Lacson. Yung kanyang committee report, yung kanyang report, chairman's report, na kay Ombudsman Remulla. So, kung mag-hear naman po kami, the same person na naman, the same evidence, paano na lang ho yun? Siguro, mag-hear kami pag may bagong evidence at saka ibang personalidad na naman. Pero kung it's still linking the same person, the same senator, the same congressman, linking them with the flood control basing on the same evidence, siguro po nasa ombudsman na po yun. Bakit pa po namin iimbestigahan? Hindi po kami matatapos. Siguro, yung ibang binabanggit po nila, mga nabanggit po nila na inalis nila, okay, may mga binanggit silang senador, then iimbestigahan natin, di ba? May binanggit sila, pero binawi nila, iimbestigahan natin. May mga binanggit sila. Kung wala po talaga kasalanan, wala sila ebidensya, then doon makikita natin na gawa-gawa lang nila. So, tuloy-tuloy po yung magiging investigasyon. Yung mga binanggit-banggit nila ng mga tao, pati mga tinanggal-tanggal nila, titignan ho natin. Kaya kailangan ko ho yung affidavit nila. Diba? Hindi ho sila pwedeng darating nilang po sa hearing, salita dito, salita doon, i-coach ng kanilang abogado. Hindi naman po pwede yun. Kailangan para pag mali yung sinasabi nila, then they can be held liable, they can be charged with contempt. Senator, yung binabanggit yung kanina, yung gagawin yung head ng subcommittee dito sa flood control scandal investigation ay si Senator Kiko Pangilinan. Naging controversial po kasi yung structure ng previous Blue Ribbon. 2 vice chair ay may kaso ng plunder. At yung head ng subcommittee on flood control may kaso rin na plunder. Sino ba ang inyong vice chairman ngayon dito sa Blue Ribbon Committee? Si Senator Kiko Pangilinan na Sir Ronald. So isa lang ang vice chairman, di dalawa. Opo, isa lang po. Ganoon din naman po dati nung si Senator Lacson ang chairman, ako po yung vice chairman. So isa lang po yung vice chair. So siya po ang pag-hahandlein natin na doon po sa mga ikang flood control issues kasi hanggat di po natatapos ito will continue. Otherwise, kung wala naman po talagang relevant na bagong mga personalities na binabanggit sa flood control na yan, we will all give everything we have na in our hands sa Blue Ribbon sa ombudsman. Ombudsman po will prosecute them na kasi tatagal lang po ng tatagal eh. Mag-aantay na naman yung ombudsman doon sa may sasabihin na tao na ganito, mag-aantay ng ebidensya. Bakit hindi nila po actually, kung tutusin lang, Sir Ronald, nasa ombudsman na eh. The ball is in the hands of the ombudsman eh, to prosecute eh. Yeah. Tapos na po kami, nabanggit na po lahat, pati mga congressman na yun, nabanggit na rin, nandoon po, nakita ko yung report. So, nandoon po sa ombudsman na. Yeah. Speaking of Senator Lacson, Senator Tulfo, pasensya na, I have to ask you this. Could I have your reaction to Senator Alan Peter Cayetano saying that tuta ka daw ni Senator Lacson?
What is tuta in English? Lapdog. Papi. Yeah. Tanong ko sana, klaseng tuta po ba yan? Yan po ba imported o yan po ay local, locally bred? Actually, Askal. ayoko na hong patulan namin kasi haba lang. At saka, siyempre may storya na naman. Pag sumagot po ako, mag-live na naman po sa Facebook si Senator Alan. Ang pakiusap ko lang siguro, mas maganda siguro na kay Senator Alan to show up na lang siguro po doon po sa July 26 sa SONA, and then para makapag-stand up. Then lahat kasama niya ng loob, yung kanyang privilege speech niya na po lahat ng nararamdaman niya, sabihin niya na po doon dahil on the record po yun eh. Ito ngayon sa Facebook, Facebook lang po ito eh. Mas maganda po nandoon po na sabihin niya, marinig natin, live din naman po, mas maraming audience po yun, and official. Sino ba, Senator, sa Senator, grupo ni Senator Alan ang may balak kasama ba sa Blue kayong Ribbon? ano? Nag-usap na ba kayo? Hindi kayo nag-uusap ni Senator Alan kahit papano? Hindi po, hindi na po. After yung may nasabi ako dati na sinabi ko po na Papalat ka rin yun. drag him out. Opo, nag-apologize po ako kasi di rin po nagustuhan ng mga friends ko po, pati ng mga elderly relatives ko po. So I took it back, even the church. And then I said, I apologize. Ayoko na po pumatol. Kaya ayoko na kung ano man yung sasabihin dyan, tuta, kaya ano. Actually, hindi ko na po pinapakinggan yung mga yan. Pati yung mga bagman po, kung ano na sinasabi. So, alam ko naman ho yun. Alam mo, Sir Ronald, kasalanan mo ito, sir. Eh. I agree. Sinabi mo na, Kasalanan talaga niya. only a Tulfo can beat Sara Duterte. Tapos meron pa Vice President. yan. Sabi ko, eto na. This started 2 months ago po eh. Ito po yung... You suspect that's the cause of it? That's the root cause, Senator Tulfo? Ma'am, kasi ang dami naman nagbo-volunteer na gusto tumakbo, hindi na babanatan. Because ethical analyst ang nagsabi, so naniniwala yung Political mga... agitator kasi ito si Ronald eh. Pasensya na po, Senator, dahil yung kasi yung science eh, yun yung lumalabas sa mga surveys eh. Kaya kasalanan ng mga surveys eh. Senator, as Blue Ribbon Committee Chairman, may balak ba kayong gawin yung ginawa din dati ni Senator Ping Lacson? Nagpadala siya ng sarili niyang investigador dun sa mga lugar, sa Oriental Mindoro, sa Bulacan. Kasi Meron naman tinatanong po, ko to, meron dahil po, yun ang sinasabi nung kabila, hindi niyo daw tinitingnan yung mga flood control, halimbawa sa Ilocos Norte. Yan ang ginagawang issue nung kabilang side eh. In fact, tatanong ko kung ipapatawag niyo si former Governor Chavit Singson kasi yan yung sinasabi niya. Meron daw kayong mga untouchable, yung block ninyo, may mga untouchable. Pangalanan na natin sila, yung anak ni President Marcos, si Sandro Marcos. Bakit daw hindi tingnan yung mga nandun sa Ilocos Norte? Ano po yung masasabi nyo sa ganon? Madali po kasi magturo ngayon ni Sammy. Turo ka, si ganito involved, si gano'n na involved, and then babawiin. Ay, sorry, mali pala. Definitely po. May funds naman po ang Blue Ribbon Committee to send investigators po doon para mag-imbestiga. May mga tao po kami na pwedeng sumili pag sinabing ganitong location. Of course, ang gagawin po namin, basing doon sa man on the ground po namin na pupunta po dun sa lugar, I'll make sure na kasama po namin yung DPWH para exact po yung, okay, ito yung sinasabi dito sa coordinates, ito ba yung coordinates nyo dyan? Bakit wala ito dito? Tatanungin din po namin DPWH yung district po na engineering office po ng DPWH para pareho po kami. Kung hindi magkapareho, and then hudyat po na may problema po talaga. Meron pong ghost project. So gagawin niyo po yan, meron ba kayong specific area na binabalak na magpapunta ng investigador at this point? Depende po sa mga kagaya po ng sabi namin na padala na po yan sa ombudsman, sa ombudsman po yung mga binanggit po nila dati ng mga kontraktor, kung sino-sino po nila Diskaya, nandoon na po yan sa ombudsman eh. Yes. Kaya kung meron pong bago na lulutang about sabihin natin, the same person, dahil nabanggit mo sa una, the same person, pero may
different pieces of evidence na hawak, then why not? Bakit hindi po iimbestigahan? Nandiyan ho yan. Mayroon pong dokumento po eh. Hindi lang po yung tuturo ng turo. Kaya nga po kailangan we will require affidavit doon sa mga individuals na accusing someone before their testimony. Kailangan may affidavit ka. Ano ba itong mga sinasabi mo? Kasi kung hearsay yan, narinig ko, puro narinig, nakita ko, hindi naman po pwede yan gano'n sa korte. Hindi naman po tatayo yan. Kailangan po, from now on, meron pong affidavit ang ika nga mag-a-attend po dyan sa Blue Ribbon. Dahil nasa rules din naman po yun. Senator, sino sa minority ang nakaupo sa Blue Ribbon Committee? Sa grupo ni Alan Lahat na Peter? po sila. Lahat sila po. Lahat Sila lang yung hindi lahat na po sila. Member na po. Lahat po ng all membership. except lang po kay Senator Chis, tumanggi po siya. Pero lahat po yan ay member Membro. po ngayon ng Blue Ribbon. Opo. Sir, balikan ko lang yan, no? yung Blue Ribbon Committee hearing na naging press con dun sa EDSA na hindi sinipot ng mga senador. Of course, you're not a part of the senatorial That bloc. faction. That's very clear naman. But I'm sure you've also been talking among yourselves as to bakit walang sumipot doon sa kabilang faksyon para suportan yung mga dating bagman. Tinulak nila. Oh, I think that's a question on everybody's mind. Parang ano nangyari doon? Bakit biglang parang nag-atrasan yung mga sumusuporta doon sa mga bagmen? Ayan, going back to that, I'm sure you've talked about it among your colleagues, whether your colleagues of the same bloc or some of the friendlier ones from the minority now. What are you hearing? So actually, we already know, Sir Ed, na hindi sila mag-attend because of the fact dahil alam nila na parang ito yung sinasabi nilang press conference at inanunsyo, para namang sampal yon sa kanila na si dating Congressman Mike Defensor ang magpapatawag ng Blue Ribbon. And then mag-attend ng mga senador. Sino ba naman si Mike Defensor? Hindi naman siya senador. Lalong hindi siya ang chairman o lalong hindi siya ang Senate President. Bakit pupunta yung mga senador? So, parang nakita na namin sa majority na insulto yung pupunta dito, abay, susunod-sunuran kay Senator, kay Mike Defensor na gusto maging senador. Isa po yan. Pangalawa, alam naman ho nila talagang, kasi nga, hanggang ngayon, tinitignan namin at I'm just waiting for the signal of Senate President Gatchalian kung kakasuhan ito ng ika nga sila Mike Defensor, yung ginawa nila, of course, of usurpation of authority. Kasi nga po, hindi po Blue Ribbon po yun. Then ginamit nila Blue Ribbon. As a matter of fact, pati yung venue, yung first venue nila, tinanggit sila last minute kasi namalaman nila na hindi pala Blue Ribbon yun. Tinanggihan sila kaya napilitan silang lumipat sa ibang lugar, venue. Tapos wala talagang senador na sumipot dahil alam po ng senador na hindi po Blue Ribbon, hindi po pwede matawag na Blue Ribbon hearing po yung nagkakasumabit yung pusla. Okay. Sir, another thing. The last we heard from Ping Lacson, ang gusto ng majority ngayon ay si Chis Escudero yung presiding officer. However, the last we also heard from SP Win Gatchalian, hindi pa pinal, maaari pa rin pagpilian between Kiko and Chis Escudero. What are you hearing now? Mukha ba talagang si Chis na all the way or Ang is presiding Kiko still in the running for presiding officer? We still have to really make a decision. Magkakaroon kaya kami ng caucus dyan on the morning of July 6, which is the first day of the trial. So doon pagpipilian if it's Senator Chis ba or somebody else. Pero initially narinig ko tama yan, Ed. They were saying na si Senator Chis. Ako okay din naman kasi may legal experience tsaka may court experience si Senator Chis Escudero. Pero sir, si Senator Chis also, sooner or later, maaaring mapunta sa Sandigan Bayan yung kanyang kaso. And that may be... Compromise. That may put a huge monkey wrench in the entire process. Kaya nga po kailangan pag-usapan ho namin ito sa caucus sa darating po no July 6 sa umaga po dahil hapon po yung trial. So in the morning po we will really have to decide sa majority. At actually hindi lang po majority, the whole lahat po ng
dadalo po Senator. doon na senator judges. Sila, mamimili po kami kung sino you- po ang magre-represent as trial manager. Do you think the Senate math for a conviction or an acquittal might have to change? Because of course people are debating already what 2/3 of the Senate means at this point. If there were 24 fully functioning present senators, then that's easy. That's 16. Pero what if 22 lang po ang kaya mag-participate? I don't want to comment on that, Ms. Ami or Ms. Red, kasi report siguro to the Supreme Court. Kung meron pong gusto mag-question, then let them be. Pero kami ho, we will just do particular myself. Just to do my duty as a judge for that impeachment trial. Mahirap na po magkomento. We'll just let the Supreme Court siguro decide kung tama ba yan. Kasi may mga nababasa rin po ako. Yes, yung sinasabi niyo, yung mga dalawa na yatang former associate justices, sabi na, oo nga, kukunti lang sila. So ganitong numbers nila. Pero kung talagang mas maganda siguro, kung dalhin na lang po yan siguro talaga sa Supreme Court and let the Supreme Court decide kung ano ba talaga ang bilang namin ngayon na pwedeng mag-convict or not to convict. Senator, sorry to ask this, no? Alam niyo naman ako, intrigero ako eh. Pero persistent kasi sa lumalabas sa mga survey, social media, at sa mga usap-usapan sa mga power centers, yung pangalan yung magkapatid sa 2028 Matitrouble na naman siya. for a higher office. Kayo ba po ay sarado or at least may kaunting openness for a higher position sa 2028? To be fair, Senator Erwin, tinanong din namin si Senator Raffy yan. So it's patas Sabi niya lang. siya talaga completely out. Okay. Hindi pa nga ho tayo nagpapahayag. Wala naman ho kaming sinabi. Tignan niyo ho yung resulta. Baka, actually, ang sasagutin ko lang po ever since po, no, before. Number one, marami po pong pwedeng tumakbo dyan sa administrasyon. Okay? May mga nagpahayag na po. Si Secretary John B. Cremilla, nagpahayag na interested po siya. Si doon sa kabila naman, si Senadora P.R. Risa Ontiveros, nagpahayag din po siya. Si Senator Win, parang sa isang interview, nakita ko, I don't know kung president o vice president. Marami hong gustong tumakbo eh. Ewan ko kung bakit yung mga tao, kami hong tinuturo kami ng, ewan ko kung mga political analyst, hindi ko alam kung anong meron kami na wala naman po sa iba. Yun na po yung sabi. Kaya galit na galit po itong mga tao na ito sa amin, lalo na mga supporters po ng kabila na tatakbo kami, lalabanan namin yung manok nila. Wala po kaming plano. Ang meron kayo, Senator, Ayan, is that Senator. your survey results are consistently high. Oo. That's the difference. Yun ho ang problema dyan. Ang problema nga ho, hindi po kami interested. Bala ko po pang bumalik ulit sa 2028 at sa senator na pa rin po. Kung makuha ko po yung Committee on Social Justice and Welfare, yun lang po yung pangarap natin. Ganun din po si Senator Raffy kasi po siya, pag lumaban ho siya at kapag natalo, wala ka na sa pwesto. For re-election po siya. Gusto niya lang po talaga for re-election. Saka nakita na natin na Miss Ami, Miss Reg, at Sir Ed, at saka Sir Ronald, napakahirap dito. Tatakbo ka para kang pag inanunsyo mo tatakbo ka sa pagkapangulo, ayari ka na. Tapos na yung buhay mo. Ultimo yung buhay ng teacher mo ng elementary, madadamay dyan. Mabuti sana kung maganda yung kwento. Mali-mali ho yung kwento, yun yung masaklap dun. Pero sir, so final na ba yan? Hindi naman siya touch move talaga. I mean, you can always change your mind. Pero at this particular... Wala namang final sa Philippine politics. Kaya hindi touch move eh. Kasalanan nga ni Ronald. Sabi ko nga ho, si Sir Ronald ang una nagpa-umpisa niyan eh. 2 months ago. Sabi ko, eto na, pinawagan ko agad si Sir Rafi, si Senator Rafi. Sabi ko, Tol, sabi ko, yari ka. Sabi ko, babanatan ka. Ay, akala ko, okay na, safe na ako. Lumabas yung vice president na survey na naman. Ako, Diyos ko po, sabi ko, eto na. Senator, balikan ko lang ulit yung no pay, no work, no pay mo. Kasi kapag tinulak mo yung legislation, ibig sabihin ba nun hindi nyo nahahabulin sa Committee on Rules?
na magkaroon ng sanctions sa absentee Automatic. senator ninyo. Magwawalong buwan na pong hindi nagtatrabaho si Senator Bato de la Rosa. Wala na ba kayong balak na pag-usapan kung pwedeng magkaroon ng any sanctions doon? Kasi nagrereklamo yung ibang mga tao, no? Taxes natin yan. Kasi parang sabbatical lang naman ang labas eh. Oo nga, sobrang tagal na Tama yata po yan. yun, ano? Hindi naman siya naka-scholar doon sa, somewhere. Two answers po dyan. Sagutin ko po kay Senator Bato, pag-uusapan po yan ng ethics committee under kay Tito Sen na po ngayon. So pag-aaralan po, magpo-form pa lang po ng mga members sa ethics committee. Pero definitely what I heard from Tito Sen ay yung kaso po niyan, kung may magpa-file, wala pa ho yata nagpa-file. So naantay ho namin na may mag-file, then pag-uusapan ho yan. Pangalawa, dito po sa no work, no pay, automatic ho yun. Kapag may mga miyembro ng Kongreso o Senado na hindi papasok, diretso kami na ho siguro yung kung sino man yung magpa-file ng kaso, talagang yun ang gagamiting ebidensya, yung pong batas na lulusot na no work, no pay po for high-ranking government officials, from Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, mga cabinet secretaries, at saka mga other ranking officials po. Yung ethics committee, you need a complainant. Di ba pwedeng motu proprio within the committee? Kayo-kayo, mga senador, ang mag-uusap? Hindi po, ang pagkaalam ko po, meron po talagang reklamo na maghahay. Kahit letter lang po sa isang citizen, po pwede po yan. Yung mga issues po against the senator. Kailangan po may sulat. Tapos, ang proseso po dyan, pag may natanggap po kami reklamo, papasagutin din namin yung sinasabing senator. Tapos pag hindi naman po nasagot yung kaso na ina-accuse sa kanya, hindi niya nasagot naman ng tama, that's where we go on a hearing yung ethics. Pero usually pag wala naman po ebidensya, mga 1 to 2 hearings lang po yan na dismiss na po yung reklamo. Pero kung may enough evidence, tuloy-tuloy po yung hearing na yan hanggang to ma-dismiss o ma-suspend po yung isang senador. So at this point, anyone can file a complaint against Senator Bato de la Rosa, di ba? Hindi naman siguro kailangan ng mga ebidensya. Alam naman nating lahat na hindi siya pumapasok. Hindi po. Anyone can file po before the Senate Ethics Committee. Yeah. Ako isa lang. Sir, balik ko dun sa tanong ni Reg kanina about yung 2/3 dun sa impeachment, diba? The Constitution requires a 2/3 vote. I understand what you're saying na in the end, kailangan ng Korte Suprema magdedesisyon yan para may penalty. Pero ito rin po ang problema hindi makakapag-desisyon ng Korte Suprema hanggang hindi siya justiciable. Ibig sabihin, hanggang Walang actionable. Hindi pa actionable hanggat hindi nagbubutuhan at saka lamang may magke-question, saka lamang makapasok ng Korte Suprema. So, kumbaga, pagdadaanan natin yung pagkahaba-habang proseso ng trial at magbobotohan ang Senado at mag-aaway-away kung sino nanalo at doon lamang magsasampa ng kaso. It's so far down the line before we have any clarity as to what the numbers really should be. Dagdagan ko na lang yon. Can the senators make their own interpretation of the 2/3 rule? Kasi may mga nagsasabi, if we're going to use our common sense, kung dalawa yung let's say hindi pwede mag-participate di ba dapat gamitin yung daw na hindi pwede. We will base it on 22. Pwede ba ang Senate na mag-issue ng sariling rules? Ng sariling interpretation of the 2/3, tapos bahala na Supreme Court so kung sakaling may mag-question. Sir Ed, kasi I'm a neophyte senator, pero the way I look at it, the way I heard, pwede naman may mga rules na kahit pag-usapan ng buong Senate, minority, majority, kailangan pong pag-usapan or kung isi-set aside ang rules. Meron pong gano'n na sometimes isi-set aside ang rules. Pero impeachment trial po ito, hindi po ito session, hindi po ito plenary session. So, I don't know how this will work. Pero tama ka, kung sasabihin ng
ng SC. Wala kayong pakialam dyan. Intayin muna namin yung, yung gulo pag nagbutuhan na. Yeah. Oo, magbubutuhan muna kayo. Pagkatapos, exactly. I really cannot comment on that, sir. I'm sorry. I cannot really answer that. I understand, sir. But you know what I mean, di ba? Kumbaga, magkakagulo muna tayong lahat at pag-aaway muna ng buong bayan yung numero Yeah. at mako-convict o ma-acquit in quotes muna bago maakyat sa Korte Suprema para magdesisyon. So medyo rumble. Okay, sila magdidesisyon, yung Senado. Unless they head all of that Walang off walang ibang and decide. magdidesisyon. It's Oo. the Senate. Since it's sui generis anyway. Oh, Senate ang But magdidesisyon. I guess he doesn't have an answer at this point. Yeah. But Senator Tulfo, last na for me, Congressman Pulong Duterte says there's an arrest warrant out now for Senator Bongo. I wonder if you guys are talking already within the Senate now of how you might handle a potential second arrest warrant so that hindi na siya maging kasing gulo like last time. Wala po kami natatanggap, lalo na si Senate President Gatchalian about that. May warrant of arrest na po namin kasamang si Senador Bongo. So hindi po namin napag-uusapan. Kasi even Malacanang is saying na wala naman daw po, wala pang arrest warrant si Senator Bongo. Alam na kung saan po nakuha po ni Congressman Pulong Duterte yung information niya na nandyan na po yung arrest warrant si Senator Bongo. Pero that's a good topic po na siguro kailangan pag-usapan sa morning po ng hearing ng caucus po namin. And I will bring this up to the majority. Kahit sa minority na rin po kung ano kung plano namin gawin. Siguro dun sa executive lounge, pag-uusapan po namin. Just to avoid the incident that happened. Kasi sooner or later, it's going to be an issue. Because that you we will have know to that confront he's a named co-perpetrator already. Oo, baka mamaya kalagitnaan ng Right, yes. impeachment na trial, biglang may lumabas na Magkagulo gano'n. din, oo. Maybe At- that's at something. yun Baka ang handaan. magkabarilan uli. Oo. Ako, Diyos ko po, wag naman. Kami, wag naman. Barilan ng kisame. Yeah. Senator, on another note, nabanggit nyo head kayo ng Energy Committee. At sa panahon ng crisis natin sa Middle East at saka sa langis dahil dito sa gera sa Iran, ay napakahalaga ng usapin ng energy. Meron na ba kayong plano na i-review yung ating oil deregulation law or ma-improve yung ating sistema dito sa pag-angkat ng langis na medyo tinamaan ng husto because of the crisis in the Strait of Hormuz? Sa Congress pa lamang, Sir Ronald, nag-file na ako ng bill. Hindi lang ako na-tackle. Pero to tell you honestly, ako po yung humingi ng committee na yan na gawin po akong chairman ng energy. Kasi meron din po ako nakafile na bill ngayon to review ito pong oil deregulation law. Meron din pong bill na final si Senate President Gatchalian. Yung hindi naman to regulate, kundi yung kanya, dapat transparent yung mga oil companies na sabihin nila kung magkano yung profit nila. Kasi under the oil regulation law right now, hindi. They are not Mandated. Sila pwedeng pwersahin. Yeah. They're not forced to say how much profit will they be making in every price increase. So, yun yung isa atin. Kailangan reviewin kasi maraming katanungan ng taong bayan. Bakit pag inanunsyo sa world market ngayon, bukas, tataas kagad yung prices ng gasoline sa gasolinahan na sa gas stations natin. Ba't ganun? Yeah. Old stock pa yung gamit niya. Ito, yung sinasabi, yung stock na ito pag darating pa sa bansa. Yeah. Nangyayari, nag-a-adjust ka agad. Tapos pag bumaba naman sa world market, ang tagal bumaba or nagkaroon siya ng increase na 10 pesos, ang rollback ay piso. Naiwan po yung 9 pesos. Yun po yung gusto natin. Ipaliwanag nila. Why? Tapos, hindi po pwede doon ni Sir Ronald na hahayaan lang natin sila na magpresyo kung magkano na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. Kailangan may pakialam ang gobyerno. Kaya nga po, really need to review. Hindi lang po sa langis, kundi pati po sa kuryente at marami na po umiiyak na sobrang mahal po ng kuryente. Ayan po yung promise ko po on the first week of July bago po mag-impeachment trial. Magkakaroon po kami ng unang committee hearing sa energy talk and then we will look into this. Ito pong order regulation at saka ito pong mga power generation po na ito. Okay. Mahahabol pa before the start of the impeachment hearing.
Opo, July Okay. 2, July 3 July 2. po nakaset po yung Committee on Energy. Yes. Okay, we'll monitor that, of course. We'll leave that there. Thank you so much for talking to us at length. That was much longer than we had asked you for, but thank you for all your insights. Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee Chair.